Kapag nabiktima ka ng manipulasyon, hindi mo yan mapapansin agad sa una. Magiging bulag ka pa sa nangyayari. Ang manipulasyon ay game of emotions. Kaya mas bihasa ang mga babae rito. Bakit? Dahil tayong mga lalaki, kapag may gusto tayong kunin, idinadaan natin ito sa lohikal at pisikal na lakas. Dahil nariyan ang strength natin. Ngunit ang mga babae, kahinaan nila ang physical strength dahil ang totoo nilang lakas ay nasa emosyon. Emotional strength ang pagmamanipula sa sarili nilang emosyon at emosyon ng iba. Mamanipulahin ka nila upang makuha ang gusto nila. Manipulation is a game of emotions. Huwag mong kakalimutan yan. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 6 na manipulation tactics na madalas gamitin ng mga babae sa mga kalalakihan. Just don't forget to like and subscribe kung hilig mo ang mga topics tungkol sa manipulasyon. Let's begin. Number 1. Emotional blackmail. Madalas itong gamitin ng mga babae upang makuha ang gusto nila. Gagamitin nila ang emosyon mo laban sa iyo upang mapasunod ka sa mga gusto nilang mangyari. Emotional warfare ang mangyayari sa isang ito, labanan ng emosyon. At kung wala kang emotional intelligence, kahit na konti lang, wala kang palag sa ganitong manipulasyon, ni hindi mo ito mamamalayan kapag sinabi niyang, kung mahal mo ako, gawin mo ito, ibili mo ako nito, ibigay mo sa akin ito, at kung ano-ano pa mang kapalit para lang patunayan ang pagmamahal mo sa kanya. Form of emotional blackmail yan. Diyan maraming nabibiktimang lalaki dahil sa kakulangan sa talino. Kaya't ito ang tatandaan mo para makaiwas sa ganyan. Be mindful sa oras na gamitin niya ang emosyon mo para sa personal gains niya. Minamanipula ka na niyan. Madalas, gagamitin niya ang takot mo para pasunurin ka sa mga gusto niya. Fear of losing something or someone is a great motivator to manipulate people. Number 2. Gaslighting. Isa ito sa matinding form of manipulation na kung saan mamanipulahin niya ang sarili mong realidad. Pabubulaanan niya ang mga pangyayari na totoo mo namang nasaksihan. Mga pangyayari na naaalala mong tunay na naganap. Sasabihin niya sa iyo na nagiging paranoid ka lang o gumagawa ng kwento para lang pagmukain kang baliw. Babaluktutin niya ang mga katotohanan at palalabasin na ikaw pa ang sinungaling at praning. At sa pagtagal ng manipulasyon, pati sarili mong isip pagdududahan mo na. Dahilan para mas maging dependent ka sa kanya. Halimbawa niya na yung mga lalaki na lagi na lang sumasang-ayon na palaging tama ang mga babae. Biktima yan ng gaslighting. Hindi na sila sumasalungat sa kung anong sabihin ng babae dahil dependent na sila dito. Kaya ang ending, sasang-ayon na lang sila na palaging tama ang babae. Mga simps na walang leadership skill. Number 3. Playing the victim. Tipikal na paraan ito ng mga babae para manipulahin at baluktutin ang pangyayari. Unawain mo ito. Weakness is a woman's strength. Minsan, ang pagiging mahina ay isa sa pinakadelikadong sandata ng mga kababaihan. Tandaan mo yan. Kaya nilang pagmukaing kawawa ang sarili nila para makuha ang simpatka mo o ng ibang tao. Minsan ang luha ng isang babae ay mas delikado pa sa bala ng baril. Akala mo kahinaan ito, ngunit kaya ka nitong sirain at pabagsakin. At ganyan ang nangyayari sa playing the victim. Isa itong manipulasyon na kung saan
babaluktutin nila ang pangyayari at pagmumukaing mahina at kawawa sila para lang sila ang lumabas na biktima. Mag-iingat ka sa ganyan dahil bigla-bigla na lang yan nangyayari. Number 4. Silent treatment. Sa manipulasyon na ito, sasadyain nilang huwag kang bigyan ng atensyon. They will purposely ignore you as a form of punishment. Hindi ka nila kakausapin, hindi ka nila papansinin, at hindi ka nila iimikan bilang parusa sa iyo. At sa ganitong paraan, magkakaroon ng tinatawag na power imbalance na kung saan magiging alala ka ngayon kung ano ba ang nagawa mong mali, bakit nagkaganon. At kapag naging ganyan ang response mo, dyan ka nahulog sa patibong. Dahil ngayon, gagapang ka na sa mga kamay niya at magmamakaawa na patawarin. Dito ka na niya ngayon gagamitin para makuha ang gusto niya. Pwede niyang sabihin sa iyong, gawin mo muna ito, ibili mo muna ako nito, o kung ano paman, as a form of manipulation. Pwedeng simple lang yan, o pwede ding malaking bagay. Kaya't ang paalala ko sa iyo, sa oras na hindi ka niya pinansin, huwag mo rin pansinin. Do not play her game, you will lose. Number 5. Triangulation. Dito papasok ang third party sa pagitan niyong dalawa. Gagamit siya ng ibang tao para pagselosin ka o pagmukaing pipitsugin ka. Ang purpose niya dito ay upang magkaroon ng competition, jealousy, at insecurity. Pwede siyang makipag-usap sa ibang lalaki o kaya naman ay i-compare ka sa lalaking mas angat sa'yo para lang pagmukain kang mababa at walang kwenta. At bilang resulta, mararamdaman mong parang kulang ka pa, hindi ka pa sapat sa kanya, may kulang pa sa'yo. Kaya't upang i-please siya, gagawin mo ngayon lahat para makuha ang approvals niya. Magiging sunod-sunuran ka ngayon sa mga gusto niya para lang mas malamangan mo yung third party na involved. Magiging alipin ka sa approval niya at gagawin ang lahat, huwag lang mabaling sa iba ang atensyon niya. In short, para kang asong naghahabol sa kanya. Number 6. Withholding affection. Gagawin ito ng babae sa iyo kapag may nais siyang makuha mula sa iyo. Pagdadamutan ka niya in terms of physical intimacy, attention, or even love. Ipagkakait niya yan sa iyo para lang gutumin ka, dahilan para mag-crave ka ng closeness at physical intimacy. Ngunit iyan ang gagamitin niya para kontrolin ka. Pagdadamutan ka ng atensyon, intimacy at pagmamahal hanggat hindi mo sinusunod ang mga demands niya. Typical manipulation tactic yan na madalas nangyayari sa isang toxic relationship, kasal man o hindi. Kaya tandaan mo, ang 6 na manipulation tactics na yan ay kalimitang ginagamit ng babae sa kahit anong stages ng relasyon. Getting to know hanggang sa kasal, hindi nawawala yan. At ang simpleng counter-attack sa mga manipulasyon na yan ay ang pagiging stoic. Simple lang, don't be reactive, be proactive. Don't allow your emotions to take over. Detach yourself from the situation. Then use your mind to analyze the real cause of the problem. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.